Ayan na guys siya. Patapos na. Ayan. Guys, welcome to my channel. Today is 5:30 in the morning. So, gising na ako kasi nagtimpla ng milk. Ito, ayan, gising na siya. At saka sa pangalawa ko. So, ito yung magiging routine namin everyday. So, maya-maya, mga 7 o'clock, mag-prepare na din ako sa anak kong panganay kasi mag-i-school din siya. So, yan, ito po ang buhay ko dito sa Taiwan. Ito po yung routine ko everyday. So, mamaya ulit guys. Nakatapos na ako mag-prepare sa mga dalahin ng anak ko. Ito na siya. Ayan. Ayan. Siya na. Puso na. Yan na siya guys. Ginising ko na siya kasi hindi yan siya babangon ng sister lang. Kaya i-init siya igising. So, wait ko muna siya kasi mag-CR pa yan siya. Tapos, mag-pihisa ka mo. Ayan guys, papunta na kami sa school. Yan siya, oh. Naglalakad lang kami kasi nalalakad naman yung school dito. Yun lang school. Ito yung way papuntang school. Kaya, yung post office namin dito, ang ganda. Diba? Ang ganda ng post office namin. Pwede mag-pictorial. Yeah, post office, ang ganda. Maraming sa loob ng dagat. Ayan. Ang siya, ang init. Ito po yung everyday naming routine ng anak ko na panganay. Kasi ako naghahatid sa kanya sa school. Malapit lang naman yung school dito. So, yun yung trabaho ko. Trabaho ko bilang isang nanay. Yan yung ating trabaho dito. Ayun guys, andan nyo yung school nila, malapit na kami. So, lang siya. Exercise ko na din siya. Sa tuwing umaga na tuwing umaga. Galit talaga siya. Galit siya. Kaya, galit siya talaga eh. Bad mood siya, ayaw kasi nagagalit siya kung video ko ng dito. Ayan na siya guys. Bye! Guys, pauwi na ako sa bahay. So, nagbili na ako ng almusal, itlog, at saka yung tinapay para sa anak ko na lalaki. Yun. Kaya, so, pauwi na ako sa bahay. Yun po ang magiging routine namin everyday. Everyday bilang isang nanay, yaya. Ayun guys, pagdating ko galing school, hindi na ako dumaan sa palengke. So, dumiretso na ako dito. Gising na pala yung anak ko na isa na bunso. Ayan. Pero may nag-ano naman. Yung tito niya dito. Narinig siguro yung boses niya kaya pinasok sa kwarto. Ayan. So, dito na ako. Ito na yung ating yung 2 egg. Yung 2 itlog ko na almusal. Yan yung magiging almusal ko sa umaga. So, black coffee, Nescafe black coffee. Nag-endorse Bikini Min. So, ang pang ko na to,
Ang second week ko na to. So, nalagpasan ko na yung 7 days. So, pang 7 days ata today. Sige. Pero lumalaman po ako kahapon kasi nag-day off kami. Kaya lumaman ako ng marami. Pero okay lang. Cheat day kahapon. Cheat day. Yan. So, yan na. Kasi, pampaliit daw ng tiyan tong itlog. Ay, nako, sana naman. Baka naman maging manok na ito eh. Ayan. So, kung po guys, yung hindi madali maging asawa ng Taiwanese. Natsa. Kasi lalo na guys, ang mga Taiwanese time is called. So work lang yan sila ng work. Masawa ko. AM pa lang yan, gising na yan. 6:30, alis na yan. Kain pa siya sa labas. Kasi wala ka naman kaming pagkain pag almusal dito. So, sa labas siya kumakain. Bumibili siya ng pagkain sa labas. Yun yung routine niya everyday. So, magkikita lang ng mga anak ko yung asawa ko sa gabi. Tapos pagdating ng gabi, halos hindi pa yan makakausap kasi nag-EML yan. Nag-games yan. So, tanungin yan, hindi yan sumasagot. Oo lang yan ng oo. Pero hindi niya naintindihan yung tinatanong mo. Bakit? Kasi nag-games yan siya. Huwag mo siyang pakialaman pag nag-games kasi minsan nagagalit siya. So, lalo na pag siguro patalo na siya sa kanyang game. So, ayun, ewan ko. Hindi ko naman naintindihan yung nilalaro niya. Yung parang email ata yan. Ayun. Tapos, minsan nagpa-part-time yan siya. Mayroon kasi dito, yung asawa ko kasi wala siyang problema. Minsan, mayroon kasi kami dito, yung baba ng, nasa first floor namin, sa ground floor namin, parang first floor na rin, at tatawag ko. May nag-rent sila dito sa bahay. Maliit kasi itong bahay, para kasi itong factory. So, dati factory kasi ito. May nag-rent dun sa baba na packing ng mga isda, nagpa-packing ng isda, hipon, pusit. So, yung asawa ko minsan, kasi kaibigan lang din ng tiyuhin niya, natitirahan namin dito. Yan siya doon. Magpa-part-time. Dumarte yung asawa ko. Pa-part-time yan siya. Pero, yan, yearly yung magiging sahod niya. Kumbaga, pag Chinese New Year, binibigay sa kanya ng sahod. Malaki din ito. Minsan, yearly, may 70,000 siya, gano'n. Di ba, pambayad na rin, na rin yung panghupaw na rin namin yun sa Chinese New Year. So, ganun, masipag ang asawa ko. Kaya lang, yun nga, hindi mo siya halos makakausap kasi nga, nagigim siya. Pero, naintindihan ko na rin yun kasi yun lang naman yung niya, wala kasi yung barkada. Kung saan nagbabarkada. Kaya, ayun guys, naikwento ko na rin naman sa inyo kung paano kami nagkakilala ng asawa ko. Yung totoo po yun, na dati akong katulong nila. Ako yung nag-alaga ng lula niya. Then, ako siya ng alaga ko. Lingkod, di ako. Yan. So, nagpakasal kami sa Pilipinas. Kumbaga, ako,
6 months lang ako sa kanila, pinabreak contract ako. Nag-break contract ako kasi umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ako mag-break contract kung hindi siya siguradong pakasalan ako. So, dahil nga nagkuha na sila ng ibang nag-aalaga kay Lola, ibig sabihin, pakakasalan ako. So, mag-break contract ako, umuwi ako ng Pilipinas. Then, sumunod siya doon, umuwi siya doon. Inakasikaso lang niya yung mga papilis niya dito bago siya sumunod sa akin doon. So, yun. Wala, first time niyang umuwi ng Pilipinas nang umuwi siya nung nagpakasal kami. First time niyang nakapak ng Pilipinas. So, ang nangyari, kaya sinamahan siya ng dati kong broker nang nag-worker ako. Sinamahan siya ng broker ko doon kasi yun din ang nag-asikaso ng papilis niya. Yun ang doon sila humingi ng tulong about sa pagpapakasal sa akin. Kasi doon sila humingi ng permission sa broker ko na magbe-break contract ako kasi magme-married bla 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 yun. So yun, sabama siya doon. Hindi naman siya mahirap pakainin nila sa Pilipinas. Kaya okay lang din naman. Hindi siya mahirap pakainin nila sa Taiwan kaya kumakain siya ng kung ano-ano doon sa Pilipinas. Pero naboboring siya. Naboboring siya lang sa probinsya kasi walang mabilihan na malapit. Doon na siya nag-enjoy yung nasa Cavite na kami kasi marami namang mga kanto-kantong mga binibili-bili dyan sa syudad. Kahit hindi naman syudad yung Cavite pa sa mga ganyan, marami na talagang mabili-bili sa gilid-gilid pa. Ayun. So, November. Kasi dalawang beses siyang pabalik-balik umuwi ng Pilipinas. Tapos, November 3, nagpakasal kami. Then yun. After ng kasal, bumalik na rin agad siya dito sa Taiwan. Kasi hindi naman ako pwedeng bumalik agad dito. Kasi kailangan ko pang mag-change status lahat. Then, pag parang January na rin ata. Ako March ata. Nakabalik dito sa Taiwan. So, matagal-tagal kaming nag-LDR after married. So, after ng wedding, so nagtagal-tagal kami nag-LDR. So, ayun. Hanggang, ayun na-aprobahan yung aking visa. Kaya na yung residence na ako dito sa Taiwan. Then now, we have 3 kids already. And we have happy family with my 3 kids. Yun lang po guys. Maraming salamat. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para po kayo ma-update sa mga video. Bye! God bless all!